push mo lang pababa, ma'am. Kahit di mo na i-twist. Push mo lang pababa. Yan po. Yan. Sige po. Yun. Yan, diba? Big smiles yan. Max. Ito ang Pineapple Farm Dako sa Tagaytay, kung saan ang bawat harvest season ay dinarayo ng mga tao. Malaki po ang kaibahan ng sa ngayon. Kasi noon, yung pong pagbibinta namin ng pinya, pag wala kang buyer, nasisiraan po kami ng pinya dito sa farm. Halos ipamigay ko na sa mga tao. Dati, tabing kalsada lang ang tanging paraan para maibenta ang kanilang ani, tulad ng marami pang farmer sa Pilipinas. Kung walang dumaraan, wala ring benta. Or kung minsan, hindi sila pinapansin. Napakahalaga nitong itong true advertising eh. Actually, baka si Papa kasi before hindi rin naiintindihan yung sinasabi kong advertising eh. Baka yung ibang viewers na mga farmer baka hindi rin naiintindihan. Hanggang sa may isang anak na nagdesisyong gamitin ang social media para dalhin ang kanilang farm sa mundo. Nung kinampaign ko siya sa Facebook ads, tapos ginawan ko ng konting content, mga kung ano-ano lang, video lang na nagpipita sila. Yun pala yung nakapagpa-trigger sa mga viewers na nagpipitas yung mga guest namin, mga foreigner, mga Pilipino. Ngayon, hindi na sila naghahanap ng bibili. Sila na mismo ang dinarayo para makabili at para makaranas ng pagpitas ng matatamis nilang premium na mga pinya. At binabalik-balikan pa. Pero ngayon po, nakapasok na po siya sa One World Daily. Maganda yun One World Deli. Nakakadalawa. Malaking, yun, international Mismo yun may-ari po, no? Bumisita dito. Sir John C. Bumisita sa akin, tapos nagpa-picture sa akin. Yung suot ko nga talagang farm na farm. Kung ang bawat farmer ay matututong mag-direct to market at magdagdag ng value sa kanilang produkto at mas maging maalalahanin sa pagtanggap sa kanilang mga bisita, hindi lang benta ang kanilang kikitain. Magiging destinasyon na rin ang kanilang farm. At sa farm na ito, kayang-kaya palang kumita ng 6 digits kada harvest season. Sobra po. Mas masarap po ang pakiramdam na yung pinaghirapan namin pag-aaral niya, pagsisikap niya sa pag-aaral, na dumating ang punto nga namin na kwento ko sa'yo na hirap ang buhay. Ngayon naman, napakaganda ng pakiramdam na sinikap ng anak ko na nakatapos siya, natulungan niya ako. Sobra napakasarap ng pakiramdam. Ako si JD Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Dito sa Agri sa Agri. Tuwing harvest season dito sa kanilang farm, hindi lang pinya ang kanilang inaani, kundi ang mga kasiyahan, tawanan ng mga tao, ng mga turista na dumadagsa para pumitas ng sarili nilang pinya. Push mo lang pababa, ma'am. Kahit di mo na i-twist. Push mo lang pababa. Yan po. Yan. Sige po. Yun. Yan, diba? Cara David. Uy, nagsusupply na pala siya si Cara David. Ako po si Abner Amor. Nakatira po ako dito sa Tagaytay, Cavite. At marami nakakilala sa akin sa pangalang Dako. At andito ako sa farm ng aming taniman. At marami akong tanim dito, mga sayote, niyog, malunggay, papaya, kung ano-ano pang ibang kailangan kong itanim, mani, ganyan. Sa ngayon po, pinya po talaga ang pinaka-ano namin at dragon fruits. Sa ngayon po, dati kasi malaki yung inahalos nasa 2 hektarya, ngayon nabili na yung ibang lupa na aking sinasaka. Kaya ngayon sa ngayon, nasa isang hektarya kalahati na lang. Ang tandem na ito, hindi ito ganito noon. Noon, mahina ang kita ni Dako. Dahil sa tabing kalsada lang na ibebenta ang kanyang ani. Tulad din ng marami pang ibang farmers sa Pilipinas. Walang sistema,
Walang direct market, ika nga tansya-tansya lang kung may bibili. Napakahalaga nitong itong true advertising eh. Actually, baka yung si Papa kasi before hindi rin naiintindihan yung sinasabi kong advertising eh. Baka yung ibang viewers na mga farmer baka hindi rin naiintindihan. Pero bago pa niya malaman ang sagot, dumaan muna si Jeffrey sa maraming pagsubok. Hinanap ang tamang landas, papalayo sa kanilang farm, malayo rin sa mga pinya. Kaya ayoko talaga, hate ko talaga ang pagpa-farm. Matinik na, mainit pa, basta sobrang hirap. Kaya halos isuka ko talaga ang farm. Kaya marami din akong trabahong pinasukan. Pumasok ako, nag-business din ako, pero more on business. Pag may konti, nag-franchise ako ng fried chicken, mga small kanto fried chicken. Nag-books, nag-agent din ako sa mga libro. Pagkatapos nun, nakaipon. Nagtayo din ako ng paglilibro. Hindi ulit naging okay. Nag-real estate ako. After 1 year, kulang-kulang 1 taon bago ako nakabenta sa real estate. Tapos nakabenta, tapos hindi na naman. Nagtatry-try akong magbenta-benta online. Sabi ko parang maganda. Pag nag-post ako ng gulay, pinya, nabibenta sa online. Tapos yung boss ko sa real estate, si Ma'am Jessipel, tapos si Sir JM, tinuruan kami ng basic na knowledge about advertising. Doon ako na-curious. Sabi ko, maganda tong skills na to ah. Kaya unti-unti pinag-aaralan ko. Doon nagsimula ang lahat. Hindi sa bukid, kundi sa cellphone. Isang idea na susubukan lang at walang inaasahan. December nga, kinausap ko si Papa kung payag siya, ipapitas ko sa mga guest. So, mga ideas siyang kakaiba na pinatry ko lang. Sabi ko, try nating magpapitas ng pinya sa mga guest, sa mga turistang pumapunta sa Tagaytay. Ipopost ko, gagawin ko ng market, try lang natin. Then, nung December, yung 400 pieces, kinulang talaga. Kasi maraming may gusto pala ng ganong activity. Nung kinampaign ko siya sa Facebook ads, tapos ginawan ko ng konting content, mga kung ano-ano lang, video lang na nagpipitas sila. Yun pala yung nakapagpa-trigger sa mga viewers na nagpipitas yung mga guest namin, mga foreigner, mga Pilipino. Pag nagpipitas sila, tapos pagkapitas, ang saya-saya, napapalundag pa sila sa saya. Hindi ko namamalayan, pagka pinapanood ng viewers yun, nahihikayat silang gayahin din, kumbaga makapunta rin sa farm namin. Ngayon, dahil sa social media at sa kaalaman ng kanyang anak, hindi na kailangang hanapin ni Dako ang mamimili. Sila na mismo ang dumarayo, mga direct consumers mula sa iba't ibang lugar. Pati mga banyaga, hindi lang para bumili, kundi para makaranas. Naging destinasyon na ang farm, hindi lang taniman. Dito naman sa atin, unang-una, yung malalaman talaga natin, yung ganung may kulay ng dilaw, yun ang ibibigay natin. Kasi pag ito naman, ganito naman ibigay natin baka tayo masisi sabihin, sabi matamis, pero yun naman pala hindi. Kaya dapat ito, mga ganito ang ibibigay natin. Ganito, mga quality. Yan. Huwag natin silang papayagan na mapitas nila yung ganon. Hindi pwede. Dapat ang maituro natin yung ganito. Sige nga pa, pakipitas niya. Ayun, para ito. makita natin. Pitasin na natin para sigurado talagang yan. Nilalamgam pa yun. Kaya yan talaga sure na matamis. Kasi nung December lang po nag-start mag-baking. Nag-try pa lang po. Pero ngayon po, nakapasok na po siya sa One World Daily. Maganda yun One World Daily. Nakakadalawa. Malaking, yun, international Mismo yun. may-ari po nung Bumisita din. Sir Junsi. Bumisita sa akin, tapos nagpa-picture sa akin. Yung suot ko nga talagang farm na farm. Kung ginagawa nila sa One World Daily, mabenta dyan. Talagang authentic. Yung natural. Sa kami na parang grocery sila, gano'n. kami na nasusupply ng pinya sa kanila. Nationwide. Yun ang maganda. Sa bali 5 Sana ang branch. factory nila. Mula sa tabing kalsada lang ibinibenta, ngayon ay umaabot na rin sa malalaking establishmento. Pero sa lahat ng pagbabagong ito,
Isang bagay lang ang hindi nagbago, ang lasa at ang paraan ng pagtrato nila sa bawat bisita. So, talaga may pera talaga sa farm. Pero ang kailangan lang siguro talaga maging entrepreneur ka. So, kumbaga yung knowledge na kailangan mong i-invest sa utak natin, kailangan talaga ng pag-aaral. Tapos yung napag-aralan mo, talagang ma-execute talaga ng maganda. Ang totoo nga, kami may pinakamahal na pinya dito siguro sa buong Pilipinas. Kami may pinakamahal. Sa ngayon po, medyo kami, nagkakatuka-tuka kami. Yung siya yung nagmamarket ng aming pinya. Ako na may nagtatanim. Nagiging maganda naman yung resulta na ginawa niya na hindi ko inaasahan na yung palang farm ko, mas magandang kumita pag kami nagkaroon ng pagkakaisa sa farm namin. Kasi kung ako lang, hindi ko talaga kayang i-manage dahil hindi nga ako nakatapos sa pag-aaral. Sobra po, mas masarap po ang pakiramdam na yung pinaghirapan namin pag-aaral niya, pagsisikap niya sa pag-aaral, na dumating ang punto nga namin na kwento ko sa'yo na hirap ang buhay. Ngayon naman, napakaganda ng pakiramdam na sinikap ng anak ko na nakatapos siya, natulungan niya ako. Sobra napakasarap ng pakiramdam. Dito natin nakikita ang isa sa pinakamahalagang aral ng episode na ito. Kung matututo lang ang bawat magsasaka, mag-market at magkaroon ng direct-to-consumer access, hindi na sila aabusuhin ng mga biyahero, ng mga trader na nagdidikta ng mababang presyo ng kanilang ani. At hindi rin kailangan maging vlogger ang isang farmer. Kailangan lang nilang matutunan kung paano i-promote ang kanilang produkto. Lalo na kung katuwang nila ang kanilang mga anak, na malamang marunong na sa social media. Sina Daku at Jeffrey, isang halimbawa na posible ito at may magandang resulta. Nang pitas niya, di ba? Pwede naman. Sa plus 2 pa siya ulit. Pwede. Hindi, okay na. Next na, next. Next na. Oh, next na. Next na. Next. May ikaw dahil. Dapat. Pitasin ka na, sir? Hindi, tingnan mo, luto na ba yan? Hinog ba Okay yan? na. Ay, may red ka di ba kanina? Apo, tinagal ko lang. Yan po ang nagpapatunay na matamis talaga ang pinya namin. Mapusin ka na dyan. Pero bago naging ganito kasaya ang bawat pagbisita sa Pineapple Farm Daku, dumaan muna si Daku sa mahabang landas ng hirap bago pa man siya naging magsasaka. Bago pa siya mapadpad dito sa Tagaytay, sa Aurora, Quezon, sa Baler, nagmula si Daku. At bago pa naging pinya ang kanyang buhay, iba't ibang hanap buhay muna ang kanyang dinaanan. Ay, totoo po yun. Dati po kasi unang-una naging trabaho ko, hindi pa sila mga pinanganak, bago pa lang yung asawa. Sa bundok ang una kong trabaho. Mga ratan ang kinukuha ko sa bundok noon. Sa hirap ng buhay, medyo baong-baon sa utang dahil nasa puno pa yung ratan, babalik ka na, hindi mo pa nakikita yung dapat mong kunin sa bundok. Kaya bago man ibaba yung ratan na nakukuha namin, talagang baon na sa utang. Matagal po, halos isang buwan, paket ka ng bundok, 2 linggo sa bundok, tapos uwi ka ng 2 linggo. Naging una kong trabaho bago ako napunta ng Tagaytay, nagkaroon ako ng chance na manghuli ng baboy ramo, usa, tinatapa namin yun. Nung maubos na yun, dahil marami kaming nanguhuli ng ganon, sinubukan ko naman magdagat. Sa dagat ako, bago naman ako mapunta dito sa Tagaytay. Bali, 4 na anak ko, doon sila pinanganak sa Aurora, Quezon, sa Balir. Yun po naman, doon sila pinanganak, nakalamid kami ng 2004 sa Aurora. Kaya napalipat po kami dito sa Tagaytay para mamuhay. Kaya ito, pinyahan ng aking natagpuan na yung hinahanap kong gusto ko sa trabaho ko. Sa Tagaytay, unang naging caretaker si Daku sa ibang lupain. Full-time pero hindi sapat ang sahod. Kaya naman nag-part-time din siyang maglinis sa ibang lupa at hindi niya alam na ang kanyang part-time ang magiging tahanan niya sa susunod na 20 taon.
Dati po, nung kapihan pa ito noon, parang depende na lang sa trabaho ko kasi hindi ko nga matuloy-tuloy dahil mayroon. Pagkatapos kasi maglinis ng kinikartikira, saka lang ako pupunta rito para maunti-unti ko na makalawak ng lilinisin. Hindi siya totally na arawan ka lang dyan o ano. Parang abot-abot lang po kasi depende po sa nalilinis ko. Mas pinili ni Dako ang libreng lupa na pwedeng sakahin kaysa sa pagiging tagalinis o caretaker na sumasahod lang ng 2,500 pesos hanggang 4,000 pesos kada buwan. Paano niya mabubuhay ang lumalaking pamilya sa ganong sahod? Kaya't mas nakita niya ang oportunidad, libreng serbisyo bilang katiwala, pero malayang magtanim na para bang siya na mismo ang may-ari. Walang kahati, sarili niya ang kanyang kita. Ang totoo, hindi lang kagandahang loob ang dahilan ng may-ari. Ang pagpapalinis ng lupa ay umaabot din ng 25,000 pesos kada 3 hanggang 6 na buwan. Mas makatwiran para sa kanya na ipahiram o ipaubaya muna ang lupa kay Dako. Walang renta, walang magiging problema sa mga squatter, basta't kailangan niya lang itong alagaan. At ang kikitain mula sa kanyang mga pananim ay sa kanya na. Kasi po, sir, ganito po ang nangyari. Isa daw siya maghanap ng trabahador para, halimbawa, isang area, gagastos siya ng, halimbawa, 25,000 bawat palinis. Mas maganda na raw yun na nililinis ko, ituring ko daw na para sarili yung lupa. Tapos sabi niya, doon ko nakita sa'yo na ang lupa parang tinuring mo na sarili. Mas pinili ng may-ari na ipaubaya ng buo ang lupa kaysa umupa ng murang trabahador dahil ang trabahador aalis pagkatapos ng mabayaran. Si Dako, hindi. Kaya sa halip na bayaran siya ng kaunti, ipinagkatiwala na lang sa kanya ang lahat. Walang kontrata, ang tanging kasunduan ay pagtitiwala. Nung una po kasi, medyo hindi pa namin nabubuksan masyado ng kasi bibisi-bisita lang siya dito dati nung una. Ngayon, naoperan ko po siya na, sir, sabi niya sa akin ito ba Dako na lupa na ito? Napapakinabangan niyo ba ng totally itong lupa? Sabi niya gano'n. Yun ang una niyang bukas sa akin, parang una niyang bukas, kasi nakikita niya na parang trabaho ng trabaho, napapansin niya parang wala yatang kinikita kasi nung una pa lang, liit-liit lang ng tanim ko, sabi nga kumikita ba ang lupa na sa paggagawa nyo dito sa lupa ko? Sabi ko naman, ay sir, hindi nga po Gusto ko nga po sir na mag-offer sa inyo dahil hindi pa naman po tayo matagal na nagkapalagayan. Papaalam ko po sana sir na kung maaari, lawakan kong taniman ng pinya ang lupa ninyo kasi para po makabawi naman doon sa mga trabaho namin na hindi pa po namin na kukuha talaga totally yung paglilinis dahil nakuha ko po talaga talagang gubat pa kung tawagin ng iba. Kaya nung sinabi ko po sa kanya na maaari po sir, gusto ko po sana taniman ng malawak na pinya. Sagot naman niya sa akin, try mo. Kasi sayang din naman, ikaw nang humahawak ng lupa. Bakit hindi mo na itry? Sabi ko po, salamat po sir. Pero sir, sabi ko, ito po bang pag-alaga ko ng lupa? Mayroon po ba tayong agreement, yung mga kasunduan? Hindi, basta sabi niya ako maayos kausap, sabi nung magulang nung may-ari ito sa ngayon. Maayos akong kausap, sabi niya. At basta ituring mo yung lupa namin na parang sarili mo. Wag mong hindi ko mo sa iyo kung ano-ano lang gagawin mo. Magpapabahay ka dyan, magkukuha ka ng tao, ilalagay mo dyan. Yun yung gusto ko lang hilingin sa iyo, sabi ko. 6 na anak ang kailangan niyang pakainin at sa gitna ng pagpapalago ng lupa, may isang umaga na hindi niya malilimutan. That time, walang-wala talaga. Pero lumapit ako kay Papa noon. Alam niyo ba sir kung anong oras siya naglilinis ng pinya noon? Parang madaling araw, no pa? Madaling araw. Saka makakita, naggagamas ng farm, pinyahan, 5 a.m. Before 5 a.m. pero may buwan noon. Ibig sabihin, maliwanag siya. Nagdagamas siya tapos
nakaligo na ako noon tapos gagayak na lang ako kasi ang biyahe ko pa Tagaytay to Imus, Cavite. So nagre-range ng 1 hour and 30 minutes ang biyahe. O mga more than 1 hour. So sabi ko pa, may ako pamasahe. That time, wala talaga siyang maibigay. Sabi ni Papa, maaga pa naman, maglakad ka na lang. Imagine doon, sabi ni Papa, maaga pa, maglakad ka na lang. Parang sumama yung loob ko na wala siyang maibigay man lang kahit magkano. Pero ang buhay minsan ay may sariling paraan ng pagsagot ng panalangin. Ang mga nangyari kay Jeffrey, tatawagin na iba na coincidence lang. Pero ang iba, isa itong himala. Pero that time, dahil iglesia ako, nanggaling ako sa kapilya, yung isang tiyuhin ko, binigyan ako ng 40 pesos eh. Sabi niya kasi pang merienda ko nung before that day. Ang ginawa ko naman, yung 40 pesos na yun, hindi ko binili ng merienda, tinabi ko lang. Yung purpose pala nun, may paggagamitan ako kinabukasan. Ang ganda naman kasi ng mga pangyayari sa buhay namin, ewan ko ba kung bakit ang babait ng taong nakakapaligid sa amin at nakakadikit sa pamilya namin. Kasi nung sumakay ako ng bus, pero bago ako sumakay ng bus, nanalangin muna ako. Sabi ko, Panginoon, sabi ko mag-aaral po ako, pakiingatan po ako sa daan ng paglalakbay. Yun lang. Tapos pagsakay ko ng bus, ka-religion ko pala yung nakasakay ko. Tapos nalaman niya sa school na yun ako pupunta. Tapos nung lumapit na yung konduktor, sabi niya, ako Imus. Tapos 2, kasama tong estudyante. Babayaran ko. So makatid, nakalibre ako ng pamasahe kapag sa maraming pagkakataon na maghihirap ka o may pangangailangan ka. Minsan may kamay ng Diyos na tutulong at gagabay sa'yo. Yung siguro yung sinasabi nilang himala o biyaya ng Panginoong Diyos. Yun na kasi yung pinakamahirap na sitwasyon sa akin eh. Kasi isipin mo, wala kang pamasahe, wala kang kakainin ng umagahan, tanghalian, hapunan. Pero alam niyo ba, nung araw na yun, nakauwi ako na nakompleto ko yung pagkain ng umagahan, tanghalian, hapunan. May merienda pa. Tapos pag-uwi ko, pag-uwi ko sa bahay dito sa Tagaytay, may 20 pesos pa akong natira. Imagine that. Yung ganong pagkakataon. Talagang pagka mabuti ka, may ginagawa kang tama, minsan magugulat ka na lang sa nangyayari sa'yo. Siguro, biyaya na rin ng Diyos yun sa akin at sa pamilya ko. Hindi alam ni Jeffrey na ang parehong umagang iyon, ang umagang walang maibigay sa kanya ang kanyang ama, ay siya ring umagang hindi rin mapigilan ni Daku ang kanyang sarili. Minsan sasabihin sa akin na anak ko, Papa, kaya kung ba papasok ako? Sabi kong gano'n. Wala akong bigay talaga. Sabi kong gano'n. Medyo hindi ko siya pinapakita yung kalooban ko na masama ang loob ko. Dahil naiyak ko dahil naalala ko yung mga panahong wala ko. Pag tayo naman nakarecover at pagkakalob sa amin ng ama na pagkalob sa amin yung biyaya na sabi ko, hindi ko talaga papahintulutan na mangyari pa yung nangyari sa amin dahil medyo nung una talagang sala talaga sa pangailangan. Kaya nung medyo nagkaroon kami ngayon, may mga tao ko rin nakikitang medyo nangangailangan. Hindi ko matiis na hindi abutan dahil nakikita at naranasan ko rin yan. At naranasan din ng aking anak na siya rin sa lahat. 20 taon niyang inalagaan ang lupang hindi kanya. Walang kontrata, kundi pagtitiwala lamang. At mula sa pagkakataong walang maibigay, ipinanganak ang isang tandem na hindi kailanman muling magugutom. Pineapple picking, kung ano lang yung binayaran, pinitas mong pinya, yun lang babayaran mo. Dito, no entrance fee, no parking fee, no tour guide fee. Walang bayad yun. Kumbaga, pinya lang talaga, literally, ang babayaran mo. So, pag may mga turistang pupunta dito, libreng tour lang yun. Kung gusto nilang mag-ikot, pero sa
pagpitas nila ng pinya, doon naman kami kumikita at doon kami masaya. Kasi kahit minsan may napupunta dito libre, pero dahil nag-video sila, nag-picture sila, may kapalit yun. Simple lang ang kanilang naging strategy, pero malalim ang dahilan. Ang bawat libreng litrato, bawat libreng bisita, ay isa ring libreng advertisement. Pinili nilang hindi sumingil ng entrance fee para sa mas malaking kita sa hinaharap. May pre-marketing na, kagaya po ng ginagawa nyo. So, isa si agribusiness, si Sir Buddy, agripreneur ng GMA. Pangatlo kayo si Agri sa Agri, Sir Jay. Tapos, meron ding mga isang kilalang personalidad na business tycoon, si Sir Jun C. Business tycoon siya ng Tao Corporation. Pero ang totoong laban, hindi lang sa turismo. Dahil sa Pilipinas, marami pang mga farmers ang nakakulong sa parehong sistema. Ginigipit ng mga biyahero na nagdidikta ng presyo. At wala nang magagawa doon yung middleman. Yung, ano bang tawag doon, sir? Yung biyahero. Kasi may ida-direct natin sa consumer. Yun ang pinakamaganda kong nagawa eh. Awa po ng Diyos na yung product namin, yung pinya namin, na i-direct ko siya sa consumer. Halimbawa, ang hinahangad ng isang farmer pagka ano man yung kanyang tinatanim, mahal. Pwede pa kasi yung mahal na yun mag times 2, mag times 3 through advertising, through Facebook ads. Kasi maraming Pilipino pangarap yung mag-farm eh. Actually, ang Pilipino, pag tinanong nyo, ano ang gusto mo paglaki mo o pagtanda mo, ang retirement plan nila, farm. Farm. So, nagawa na ng father ko yun, yung early retire. Pero yung true advertising, pagka nai-apply natin sa farm, possible talaga mag times 2, mag times 3. Mas magandang pananim ang ibibigay natin dahil pag naitanim nila, may pagmamalaki nila galing to sa farm natin. Di ba? Galing sa farm natin eh. Hindi tayo pwede magbigay na yung corona lang ng pinya ang aanuhin natin. Di ba? Pero ang totoo, hindi lang ang marketing ang dahilan kung bakit sila binabalik-balikan. Marami na ring ibang farms na nagpapapitas ng pinya. Mas mahalaga ang pakikipagkapwa-tao, kaya naman hindi ito nalilimutan ng kanilang mga bisita. Pag makikita ko yung mga pumupunta dito sa farm, tapos makikita ko yung comment, hindi yung pinya mismo ang na-appreciate nila eh. Yung tao. Yung kung paano na nila winelcome yung tao, kung paano nila inasikaso yung tao, kung paano nila binigyan ng pre-taste, kung paano nila binigyan ng pasobra, yun po talaga tumatatak sa mga guest. Hindi yung pinya lang. Sa 20 taon na pagiging farmer ni Daku, hindi man niya natutunan agad ang marketing, pero mula pa umpisa, magaling na siyang makisama. Kaya naman sa kanilang farm, libre lang at walang entrance fee. At ito ang tunay na naging kalakasan ng kanilang brand. Sa dami ng negosyong sinubukan ni Jeffrey, nag-franchise, real estate, pagbebenta ng libro, wala sa mga ito ang tumama. Hanggang sa isang araw, sinubukan niya lang tulungan ng kanyang ama. Yes po, na-realize ko nga po yun. Ako kasi may nabasa akong quote sa Bible eh. Kung saan mo hindi ibig, doon ka dadalhin. Kumbaga, yung pinakang-ayaw mo, minsan talagang doon ka dadalhin. Na which is nangyari sa buhay ko, na ayaw ko sa farm, pero dito ako dinala. At ang totoo, yung sobrang ayaw ko sa farm noon, gustong-gusto ko na mag-farm talaga ngayon. At sa unang pagkakataon, naranasan nila ang kitang hindi nila akalain. Kasi noon, sa mga trabaho ko, kumikita ka lang talaga ng, kung si Papa, nasa 4 to 6,000 a month. Ako noon, kumikita ako nasa 10,000 a month lang, mahigit. Pero ngayon, na-experience ko, nag-6 digit nung nakaraan. Kaya sabi ko, ayos to ka ako ah. Ang anak na pilit tumakas sa bukid, siya rin pala ang magliligtas dito. At ngayon, hindi lang mga turista ang dumarayo sa Pineapple Farm Daku. So, One World Daily naman siya. Iyon yung mga kilalang personalidad na
nakabisit na dito sa aming farm. Mula sa isang batang ayaw na lumapit sa taniman ng kanyang ama, siya pala ang magiging tagapagligtas ng kanilang pangalan. Ngayon, hindi na lang mga ordinaryong bisita ang dumarayo sa Pineapple Farm Dako. Malalaking establishmento na mismo ang lumalapit. Hinahanap sila dahil sa isang batang tumakbo papalayo sa bukid, pero hindi pala matatakasan ang kanyang tadhanang nakaabang doon. Sa totoo nga po, yung dating may-ari ng lupa nito, mula nung ang tatay pa niya ang nangasiwa, nung makausap ko siya, saka hanggang sa ngayon, yung anak na, kasi namatay na rin po yung may-ari na magulang nila, yung anak na ang kausap ko ngayon. Nung anak na ang kausap ko ngayon, halos taon-taon pag bumbabayad siya ng amilyar, sila pa nagbibigay sa akin ng 3,000 at may grocery pa. Tuwing January, kasi hindi sila makapunta ng December, tuwing January, pupunta sila dito. Masasabi ko po talaga, sobra-sobra ang papasalamat ko sa may-ari nitong lupa. Dahil sa tagal-tagal na pagkatiwala niya sa akin, hanggang po ngayon, mas lalo niya akong pinalalakas ang loob na lalo kong pagbutihin ang pag-aalaga ng lupa dahil sa kanila. Lalo akong masaya dahil sa kanila, napakabuti nila sa akin. Wala silang binigay sa akin na kanting problema, lalo nila akong pinapalakas. Sinong mag-aakala na may ganitong gininto ang puso ang isang may-ari ng lupa? Pinaubaya sa kanila ang lupa ng 2 dekada. Ang kapalit lang ay isang lupang secured at malinis. Dinadalaw-dalaw lamang paminsan-minsan para makatikim ng bunga nito. Pero hindi pa rin sila sumisingil ng renta at ni ano pa mang bayad. Kaya nung sinabi ko po sa kanya na maaari po sir, gusto ko po sana taniman ng malawak na pinya. Sagot naman niya sa akin, try mo. Kasi sayang din naman, ikaw nang mahawak ng lupa. Bakit hindi mo na itry? At kung maiisipan mang ibenta ng may-ari ang kanilang lupa balang araw, hindi sa iba niya unang naisip ibigay ang pagkakataon. Pagyamanin mo yung lupa dahil baka gusto namin ibenta, baka ikaw na makabili, sabi sa akin. Sabi ko, hindi naman po ma'am. Kasi sabi ko, ang hangad ko lang kung ano po yung kakayanan ko maglinis. Hindi hiningi ni Dako ang pagkakataong ito. Ibinigay lang sa kanya dahil sa 2 dekada ng katapatan. Siguro pagyayamanin ko yung farming pa rin. Farming, yung pagpa-farm. Siguro sa ibang paraan na. Kasi si Papa nagkakaedad. So gusto ko si Papa matuto ng ibang paraan naman. Halimbawa sa leadership. Kumbaga, malaking tulong kasi yung mapag-aralan niya yung siya kasi mismo yung nag-atatanim, siya mismo naglilinis, siya mismo nag-harvest. So maganda ring matutunan at pagyamanin naman ni Papa yung mag-i-invest naman ng knowledge, kaalaman para sa sarili niya. Kasi pagka tuloy-tuloy ito, darating sa point na hindi niya naman nakayang mag-farm. Yung sistemang pwedeng kumita yung farm kahit hindi ikaw yung mismong gumagawa. Possible po kasi. May isa na akong nagawa, yung sa One World Deli. Yung sabi ko sa kanya, bibigyan ko siya ng royalty na wala siyang gagawin. Gagamitin ko lang yung brand na Pineapple Farm Dako. Every sales, meron siyang matatanggap every month. So, tapos yun naman ang gagamitin niya sa pag-expand ng farm. Hindi lang kaalaman sa marketing ang ibinigay ni Jeffrey sa kanyang ama. Sinisiguro na niya ngayon ang kinabukasan nito na kahit sa araw na hindi na kayang magtrabaho pa, patuloy pa rin siyang may kikitain. Ang anak na halos talikuran na ang kanilang bukid, ngayon siya na mismo ang nag-aalaga para sa kinabukasan ng kanyang ama. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Wala namang ibang dapat pasalamatan unang-una ang Diyos kasi siya ang nagkaloob ng lahat ng bagay. At kung sino man yung mga taong nasa paligid namin, talagang biyaya talaga ng Diyos yun eh. Siyempre, nagpapasalamat ako dahil naging anak ako ng isang dako ni Papa, anong magulang ko. Nakita ko yung papaano ka dapat mamuhay ng mabuti sa pakikipagkapwa-tao at ang resulta maganda. Basta meron kang skills din na kailangan mong i-apply. Nagpapasalamat din ako sa mga taong pumunta na dito sa Pineapple Farm Dako, dito sa Tagaytay City kasi
na iparanas nila sa amin kung paano talaga yung kita, yung income. Kasi never namin na-experience yun before. Kasi imagine, kumikita lang ang tatay ko ng 2,500 hanggang 4,000 a month. Pero ngayon, hindi naman na ganun ang sitwasyon namin. Kasi pag sa kontraksyon, kahit maghapon kang kumilos, patayin mo yung katawan mo sa pagod, naka-minimum lang tayo. Hindi tulad sa farm, pag sinipagan mo magtanim, mas malaki ang kikitain. Masaya ako dahil kumikita ako. Dito ako kumikita at masaya din ako sa may-ari dahil nakilala ko sila sa lupa nila, nagtiwala sa akin. Ako, masayang-masaya ako sa may-ari, sa lahat. Tapos masaya din kami sa aming pamilya dahil siguro panahon na para dito kami dalhin. Kasi tulad nga po nung sabi ko sa inyo na nakalamid kami ng 2004, siguro paraan na yun para dalhin ako dito ng panahon. Yun po. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa may-ari ng lupa at nagtiwala sa akin. Unang-una, yung magulang nila. Pangalawa, higit sa lahat, yung sa ngayon na may-ari, sobra-sobra po ako nagpapasalamat dahil laging kasangkapan sila para maabot ko po itong aking narating. Nagpapasalamat ako sa misis ko kasi kay Joby dahil andyan yung suporta niya na yung pagpaparm ko, anong hirap ko, yung pagod ko, napapawi niya sa pag-asikaso niya sa akin. At nakikita niya kung naghihirap. Pinupunaan na lang niya sa pag-alaga. Yung pagdating ko, medyo pagod. Titimplahan ka ng kape na masaya. Napakasarap po. Kaya nagpapasalamat ako sa aking pamilya. Ang isang farmer, nakatapos man ng pag-aaral o hindi, kapag binigyan ng suporta ang kanilang kasipagan, kaya nilang maging isang industriya. Tulad ni Dako, hindi man siya nabigyan ng puhunan o ng anumang tulong pinansyal, pero isang lupang pwedeng sakahan at pagkakitaan ang naging pundasyon. Pawis, dugo, luha at pananalig ang naging puhunan. Napagyaman niya ang libreng lupa upang itaguyod ng marangal ang kanyang pamilya. Nakapagpalaki ng magalang at matulunging mga anak, kasama ang nag-iisang reyna ng kanyang buhay. Isang farmer, isang pamilya, nagtulungan upang pagyamanin ang lupang pinahiram lamang sa kanila. Isang halimbawa at isang aral para sa ating lahat. Ako si JD Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Sa inyo pong nakakapanood sa ngayon dahil meron tayong bisitang kinasangkapan naman para makarating dito sa amin. Gamitin ko na ito. Samantalahin ko na. Lahat po na makakapanood ko sakali at yung hindi pa nakakarating dito sa amin, available pa naman po kami sa pinya namin na kayo na lang po makapagsabi na masarap ang aming pinya. Inaanyayaan ko po kayo dito, makarating naman sa aming pineapple farm Dako. Andito po, matatagpuan nyo lang po dito sa may Tagaytay City. May Team Seconds. Binaraw Road.